Sa tahimik na kamundukan ng Kabisayaan, may isang albularyo na kinakatakutan ng lahat. Si Mang Kadlom. Hindi lamang siya isang manggagamot, kundi isang tagapaghiganti laban sa mga nilalang ng dilim. Ang mga aswang at gabunan. Si Mang Kadlom ay kilala sa pagiging matapang at bihasa sa sinaunang dasal, gayuma at orasyon. Ngunit ang kanyang tunay na sandata ay ang kanyang lihim, isang itim na punyal na ayon sa alamat ay may kapangyarihang magtawid sa kaluluwa ng sino mang masama. Sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, naglalakbay si Mang Kadlom mula sa baryo upang tugisin ang mga halimaw na nagkukubli sa anyo ng tao. Walang nakakaalam kung saan siya nanggagaling o kung anong kasaysayan ang nagtulak sa kanya upang yakapin ang ganitong gawain. Ngunit iisa ang sigurado, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng panibagong pag-asa para sa mga baryo na nilalapastangan ng kasamaan. Ang hangin ay malamig sa baryo ng Banwaan. Sa gitna ng katahimikan, may isang kakaibang awit na bumalot sa buong nayon. Ang awit ay tila nagmumula sa kagubatan. Isang mahinang himig na parang panaghoy ng isang kaluluwang nawawala. Isa si Nita, isang dalaga na nakarinig nito. Ano yun? Tanong ni Nita sa kanyang lula. Nako iha, huwag kang lalabas ng bahay. Ang gabunan ay nagmamasid, sagot ng matanda. Sa kalayuan, isang anino ang gumagalaw. Ang gabunan, isang nilalang na kayang magpalit ng anyo bilang isang malalaking ibon, ay tila naghahanap ng susunod nitong biktima. Ngunit bago pa man ito makalapit sa baryo, isang pamilyar na figura ang sumulpot mula sa kagubatan. Si Mang Kadlom. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang itim na punyal. Halika, harapin mo ako, malamig niyang sabi sa gabunan. Si Mang Kadlom ay hindi pangkaraniwang albularyo. Bata pa lamang siya nang masaksihan ang pagpatay ng isang aswang sa kanyang buong pamilya. Sa galit at paghihiganti, lumapit siya sa isang matandang manggagamot sa bundok ng Kanlaon, si Apo Yabag. Kung gusto mong maghiganti, magpakalakas ka. Ngunit tandaan mo, ang sumpa ng dilim ay hindi madaling dalhin, babala ni Apo Yabag. Ibinigay sa kanya ang itim na punyal, gawa mula sa bakal na ipinantay mula sa kidlat. May kapangyarihan itong wakasan ang buhay ng mga nilalang ng dilim. Ngunit kapalit nito ay unti-unting maangkin ng sumpa ang kaluluwa na gumagamit. Sa mga sumunod na taon, nilabanan ni Mang Kadlom ang mga nilalang na nagtatangkang sirain ang kanyang mga kababaryo. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman niyang unti-unti siyang sinasaniban ng kasamaan. Balik sa kasalukuyan, hinarap ni Mang Kadlom ang gabunan. Tumawa ito ng malakas. Kadlom, hindi ka ba napapagod? Ilang bisis mo na kaming pinapatay, ngunit hindi ka kailanman nagtatagumpay. Bakit hindi mo kami samahan? Ngunit hindi nagpatinag si Mang Kadlom. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Biglang kumislap ang kanyang itim na punyal na parang buhay. Mabuhay ang mga tao, hindi kayo, sigaw niya, sabay sugod sa gabunan. Ngunit bago pa man niya maipako ang punyal sa kalaban, naramdaman niyang may bumalot sa kanya, isang matinding enerhiya na parang nagmumula sa kanyang loob. Mang Kadlom, hindi mo ba naiisip na baka ikaw din ay isa sa amin? Bulong ng gabunan. Pagkatapos ng sagupaan sa gabunan, naupo si Mang Kadlom sa ilalim ng punong balete. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang itim na punyal. Ang mga salitang binitawan ng gabunan ay paulit-ulit na umaalingango sa kanyang isip. Baka ikaw din ay isa na sa amin. Baka ikaw din ay isa na sa amin. Hindi, tawa ko. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya ang pagdududa. Naaalala niya ang mga pagkakataong nadarama niya, ang kakaibang init tuwing nilalabanan ang mga nilalang ng dilim. Minsan, sa kalagitnaan ng isang sagupaan, parang may tinig na bumubulong sa kanya. Inihimok siyang huwag tumigil, na para bang ang bawat patay na aswang ay nagbibigay ng kakaibang lakas
sa kanyang katawan. Ngunit kailangan niyang magpatuloy. Ang bawat gabi na ginugugol niya sa laban ay isang araw na ligtas ang mga inosenteng tao sa baryo. Kinabukasan, isang grupo ng mga lalaki mula sa kalapit na baryo ng Kaluya ang dumating sa bahay ni Mang Kadlom. Pawis na pawis sila at halatang natatakot. "Kadlom, tulungan mo kami. May pumapatay sa mga alagang hayop namin. At kagabi, isang bata ang nawala. Nahanap namin siya ngayong umaga pero wala na siyang puso." Pakiusap ng isa sa kanila. Tumayo si Mang Kadlom, hinawakan ng kanyang punyal at nagtanong, "May narinig ba kayong kakaiba? May nakita ba kayong mga anino?" "Wala, pero may isang matandang babae na huling nakita kasama ang bata. Hindi namin kilala kung taga saan siya. May kakaiba sa mga mata niya, parang pula." Nagmadaling sumama si Mang Kadlom sa kanila. Sa kanyang pagdating sa Kaluya, naramdaman niya agad ang bigat ng lugar. Ang hangin ay tila puno ng sumpa at ang bawat anino ay nagmumukhang kalaban. Sa baryo Kaluya, narinig niya ang kwento ng mga tao tungkol sa isang matandang babae na huling nakita kasama ang bata. Ang pangalan nito ay Daling, isang bagong lipat mula sa ibang baryo. Kilala siya sa paggawa ng mga herbal na gamot, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mga nagkikwento na nakikita siyang naglalakad na parang hindi tao. Hinihintay ni Mang Kadlom ang gabi. Nang magsimulang humuni ang mga kuliglig at tumahimik ang buong baryo, tumayo siya mula sa kanyang taguan. Sinundan niya ang mga yapak ng matandang babae hanggang sa umabot siya sa isang kubo sa dulo ng kagubatan. Sa loob, nakita niya si Daling. Siya ay nakaupo sa gitna ng isang bilog na gawa sa asin at tila nagdarasal. Ngunit sa sandaling makita siya ni Daling, ngumiti ito. "Ah, Kadlom, dumating ka rin," sabi nito. Ang boses niya ay malamig na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. "Isa kang halimaw," sagot ni Mang Kadlom sabay taas ng kanyang punyal. Ngunit tumawa lamang si Daling. "At sino ka? Para manghusga. Isa ka ring nilalang ng dilim. Nararamdaman mo ba ang lakas na iyon, Kadlom? Hindi ba't masarap?" Sa isang iglap, tumayo si Daling at naging isang malaking itim na nilalang na may mahabang kuko at pulang mga mata. Ang kanyang balat ay parang nasusuno, ngunit hindi siya natitinag. Sumugod si Mang Kadlom, ngunit nararamdaman niya ang isang kakaibang enerhiya na humarang sa kanya. "Hindi ka basta-bastang makakapasok sa bilog ko. Pero bibigyan kita ng alok. Sama ka sa amin, Kadlom. Wala ka ng lugar sa mundo ng tao," sabi ni Daling. Tumigil si Mang Kadlom sa kanyang pag-atake. Ang mga salitang iyon ay parang tumama sa kanyang kaluluwa. Ito ba ang sinasabi ni Daling? Unti-unti na ba siyang magiging katulad ng mga halimaw na hinahabol niya? Habang nagdadalawang isip siya, biglang pumasok sa kubong isang batang babae, umiiyak. "Tulungan mo ako! Tulungan mo ako!" sigaw nito. Si Daling ay humagalpak sa tawa. "Ha! Ano, Kadlom? Isa ka ba talagang tagapagtanggol? O pipiliin mong sumama sa akin? Tingnan natin kung gaano ka katatag." Habang nakatingin si Kadlom sa bata at kay Daling, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang punyal. Parang may bumubulong sa kanya mula dito. Hinihimok siyang tapusin ang laban. "Hindi ako magiging tulad niyo," sigaw niya. Sa lakas ng kanyang sigaw, nabasag ang bilog ng asin. Mabilis siyang sumugod kay Daling. Ngunit bago niya maibaba ang punyal, nawala ito sa kanyang paningin. Sa halip, narinig niya ang isang bulong sa kanyang likod. "Pagkikita pa tayo, Kadlom," sabi ng boses ni Daling. Pagbalik sa baryo, napansin ng mga taong pagbabago kay Mang Kadlom. Ang kanyang mga mata ay tila mas mapula at ang kanyang balat ay nagiging mas malamig sa bawat araw. Sa tuwing humahawak siya ng itim na punyal, nararamdaman niyang parang lumalalim ang kanyang koneksyon dito. "Kadlom, napapagod ka na ba? Bakit hindi ka nalang tumigil?" tanong ni Apo Yabag nang muli silang magkita. "Hindi ko kayang tumigil, Apo. Kung
Kung hindi ako lalaban, sinong magtatanggol sa kanila? Sagot ni Kadlom. Ngunit tandaan mo anak, ang bawat laban mo ay nagpapalapit sa iyo sa kanilang mundo. Mag-ingat ka. Ang sumpa ay maaaring magising sa loob mo. Pagkalipas ng ilang araw mula sa sagupaan kay Daling, naging mapanlikha si Mang Kadlom sa pagtuklas ng mga gabunan at aswang sa baryo. Sa bawat gabi, nararamdaman niya ang aninong sumusunod sa kanya. Tila nanonood, naghihintay. Hindi niya pinansin ito nung una. Ngunit sa tuwing naglalakad siya sa kagubatan o dumadalaw sa mga baryo, ramdam niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanya. Parang may mga matang nakamasid sa bawat kilos niya. May nagmamanman sa iyo, Kadlom, sabi ni Apo Yabag isang gabi nang siyang bumisita. Ang gabunan at mga aswang ay nagtutulungan ngayon. Natatakot sila sa iyo, ngunit hindi ka nila bibitawan. Sa gabing iyon, nagsimula siyang maghanda. Nilagyan niya ng mga dahon ng tub ang kanyang katawan. Nagdasal gamit ang orasyon ni Apo Yabag at muling hinawakan ang kanyang punyal. Ang liwanag nito'y kumislap na parang nagbabanta sa dilim. Isang araw, dumating ang masasamang balita mula sa baryo ng Dulungan, ilang kilometro mula sa Kaluya. Ayon sa mga nagsilikas, naubos ang buong baryo. Mga tao, mga hayop, at kahit ang mga pananim ay tila nalunod sa itim na anino. Kadlom, sila na naman ang may gawa nito. Kung hindi mo sila titigilan, pati ang baryo natin mauubos rin, sigaw ni Aling Marta, ang pinakamatandang babae sa Kaluya. Kinuha ni Kadlom ang kanyang itim na punyal at pumunta sa Dulangan. Ang lugar ay tila na agnas na, puno ng itim na usok na umaaligid sa lupa. Naroon pa rin ang mga anino ng mga bahay, ngunit walang tao o hayop sa paligid. Sa gitna ng baryo, nakita niya si Daling, nakatayo sa ibabaw ng isang duyan na puno ng itim na likido. Ang paligid nito'y umaaligid ang mga gabunan na nakapalibot na parang mga tagapagtanggol. Kadlom, bakit ka pa nandito? Wala ka nang maililigtas. Walang baryo na dapat maglaho dahil sa inyo, sigaw niya, sabay hawak sa punyal. Sa isang mabilis na galaw, sinugod niya si Daling, ngunit biglang sumulpot ang iba pang mga gabunan. Nagulat si Kadlom nang makitang kaya nilang magtulungan sa laban. Habang nilalabanan ni Kadlom ang mga gabunan, naramdaman niyang humihina siya. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil parang hinihigop ng lugar ang kanyang lakas. Naalala niya ang mga sinabi ni Apo Yabag. Ang sumpa ng punyal ay hindi lang proteksyon. Kapag hindi ka mag-ingat, baka ito ang maging dahilan ng iyong pagkatalo. Nagdasal siya ng mas malakas na orasyon. Ang punyal ay kumislap muli, ngunit sa pagkakataong ito, parang may kakaibang lakas na nanggaling dito. Habang tinatamaan niya ang mga gabunan, nararamdaman niyang parang siya mismo ang humihigop sa lakas ng mga ito. Pagkatapos ng matinding laban, tanging si Daling na lang ang natira. Tingnan mo ang sarili mo, Kadlom. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi ka na tao. Pagbalik ni Kadlom sa Kaluya, naramdaman niya ang ibang-iba na siya. Ang kanyang mga mata ay tila nagiging mapula sa gabi, at ang kanyang anino ay tila gumagalaw nang hindi niya sinasabi. Isang gabi, habang natutulog siya, nagising siya sa malakas na sigaw mula sa labas ng kanyang bahay. Isa sa mga bata sa baryo ang nawawala. Nagmadali siyang lumabas upang hanapin ito, ngunit biglang lumitaw si Apo Yabag. Kadlom, anak, hindi ikaw ang tagapagligtas ngayong gabi. Ang sumpa ay kumikilos na. Ikaw ang dahilan kung bakit nawawala ang mga bata, sabi ng matanda. Hindi totoo yan, sigaw ni Kadlom, ngunit nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, puno ito ng dugo. Sa pagkagulat, tumakbo si Kadlom papalayo sa baryo. Hindi niya matanggap ang sinabi ni Apo Yabag, ngunit naramdaman niya ang bigat ng kanyang sumpa. Sa tuwing ginagamit niya ang punyal upang pumatay ng halimaw, parang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang nawawala. Sa kabundukan, narinig niya muli ang mga bulong.
Sumama ka na sa amin, Kadlom. Hindi ka na nila matatanggap. Napahinto siya. Sa harap niya ay si Daling. Nakangiti. Hawak ang isang itim na pulsiras na tila nag-aalok ng kapatawaran. Kung sasama ka sa amin, wala nang sakit. Wala nang sumpa, sabi nito. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na liwanag ang nagmula sa likuran niya. Si Apo Yabag, dalang isang malaking krus na gawa sa kahoy. Kadlom, may pag-asa pa. Lumabang ka. Ang laban sa pagitan ni Kadlom at Daling at Apo Yabag ay naging madugo. Sa bawat atake ni Kadlom, nararamdaman niyang lalong lumalakas ang sumpa. Ngunit sa tulong ng orasyon ni Apo Yabag, nagkaroon siya ng panibagong lakas upang itulak ang anino palabas ng kanyang kaluluwa. Sa huli, nagtagumpay sila lamang kay Daling. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagbagsak ni Kadlom. Ang itim na punyal ay unti-unting naglaho, ngunit kasama nito ang kaluluwa ni Kadlom na ngayon wala na rin. Pagkaraan ng maraming buwan mula sa pagkabagsak ni Mang Kadlom, nanumbalik ang katahimikan sa baryo ng Kaluya. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang gabi, ang mga residente ay nagising sa mga sigaw at malalakas na ingay mula sa kagubatan. Ano iyon? May bumalik pa? Gabunan na naman pa? Tanong ng isang lalaki. Ngunit bago pa makapaghanda ang mga tao, isang pamilyar na figura ang lumitaw sa harapan ng baryo. Si Mang Kadlom. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. Huwag kayong matakot, sabi niya, ngunit ang boses niya ay malamig, halos hindi na parang sa tao. Ako ito, bumalik upang tapusin ang laban. Sa simula, masaya ang mga tao sa pagbabalik ni Mang Kadlom. Naisip nilang tuluyan na siyang nakaligtas mula sa sumpa, ngunit napansin ng ilan ang kakaiba sa kanyang kilos. Sa gabi, madalas siyang makitang naglalakad mag-isa at sa bawat kabilugan ng buwan, tila nawawala siya ng biglaan. Isang gabi, napansin ng mga residente ang kakaibang amoy ng dugo sa hangin. Sa gitna ng baryo, natagpuan nilang isang patay na kambing. Wala ng puso. Kadlom! Anong nangyayari sa iyo? Sigaw ni Aling Marta, ngunit si Kadlom ay tumahimik lamang. Sa kabila ng kanyang katahimikan, alam niya ang totoo. Ang sumpa ng punyal ay unti-unti nang umuukit sa kanyang kaluluwa. Habang naglalakad si Kadlom isang gabi, narinig niya muli ang boses ng dilim, ang parehong boses na naririnig niya sa mga gabunan. Kadlom, hindi mo na may tatanggi. Ikaw ay isa na sa amin. Sabi ng boses, naligtas ko na ang baryo. Ngunit bakit nararamdaman ko pa rin ang sumpa? Sagot niya, dahil ang punyal ay hindi lamang sandata. Isa itong tagapagbukas ng pinto. Sa bawat nilalang na pinatay mo, nagiging mas malapit ka sa amin. Sa kanyang galit, binitawan niya ang punyal at sinumpa ito. Ngunit biglang lumitaw si Daling mula sa anino. Sabi ko na, hindi mo kami matatakasan. Ang punyal na hawak mo ay bahagi ng iyong kaluluwa. At ngayon, kailangan mong pumili. Isusuko mo ba ang lahat para sa baryo? O sasama ka sa amin? Sa kabila ng kanyang pagkahati, bumalik si Kadlom kay Apo Yabag upang humingi ng tulong. Apo, ano pa ang magagawa ko? Ang punyal ay kinukontrol na ako. Anak, may isa pang paraan. Ngunit maaaring ikapahamak mo ito, sabi ni Apo Yabag. Kailangan mong harapin ang ugat ng sumpa, ang pinakamalaking gabunan sa Kabisayaan. Ngunit upang magawa ito, kailangan mong gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng punyal. Alam ni Kadlom ang kahulugan nito. Kapag ginamit niya ang punyal sa huling pagkakataon, maaaring tuluyan ng mawala ang kanyang kaluluwa. Ngunit para sa baryo, handa siyang gawin ito. Sa kabilugan ng buwan, nagtungo si Kadlom sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang isang malaking balete, puno ng mga gabunan na lumilipad sa paligid. Sa ilalim ng punong iyon,
naroon ang isang malaking nilalang na tila pinagmulan ng lahat ng kasamaan. Ang nilalang ay ngumiti at nagsalita. "Ikaw na naman, Kadlom? Ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Bakit mo pa nilalabanan? Dahil hindi kayo kailanman magtatagumpay," sigaw ni Kadlom. Sa huling pagkakataon, hinawakan niya ang punyal at nagdasal gamit ang pinakamalakas na orasyon na itinuro ni Apo Yabag. Ang punyal ay kumislap ng maliwanag at sa isang iglap, pinakawalan ni Kadlom ang buong lakas nito. Ang liwanag mula sa punyal ay nagwasak sa lahat ng gabunan. Ang mga anino ay nawala at ang malaking nilalang ay sumigaw sa sakit bago tuluyang maglaho. Ngunit kasabay dito, naramdaman ni Kadlom ang pagkawalan ng kanyang kaluluwa. Bago siya pumagsak, narinig niya ang boses ni Apo Yabag. "Kadlom, ang iyong sakripisyo ay hindi nasayang. Ang sumpa ay tapos na. Ngunit ang iyong kaluluwa ay kailangan magbayad ng halaga." Sa huli, nawala si Kadlom. Ngunit ang baryo ng Kaluya ay tuluyan ng naligtas mula sa mga gabunan. Maraming taon nang lumipas at ang pangalan ni Mang Kadlom ay naging alamat sa baryo sa Kabisayaan. Ngunit ikinikwento ang kanyang kwento bilang isang albularyong handang magsakripisyo para sa kabutihan. Ngunit sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, ang mga tao ay nananatili sa loob ng kanilang mga bahay. Sa kalayuan, nararamdaman nila ang malamig na hangin at ang mga yapak ng isang nilalang na patuloy na nagbabantay. Si Mang Kadlom, ang tagapagligtas na naging alamat. Wakas.